Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So, sa video na to, alamin natin kung ano ang latest sa etravel.gov.ph ngayong May 2024 sa mga babiyahe palabas or pabalik ng Pilipinas. Tingnan natin kung anong changes. Kaya simulan na natin. Ayan, so punta tayo sa browser at i-type natin ang etravel.gov.ph sa Google. Okay, so pag in-enter natin yan, ay makikita natin tong etravel link. So yan guys, nandito na tayo ngayon sa etravel.gov.ph website and sa main page nila, ayan, sa kanilang main page, makikita natin itong eTravel is free. Ayan, make sure na mag-sign in kayo sa eTravel na legitimate, okay? Libre po ang eTravel and either dito kayo mag-click here to sign in or dito sa sign in sa taas. Okay? So, gawin natin, i-click natin tong click here to sign. Pero, meron din silang option na makapag-download kayo ng egov.ph app. So, ayan, again, pwede kayong mag-click dito, click here to sign in, or dito kayo mag-sign in sa taas. Merong option dyan to sign in din. And, meron ding option sila na mag-download kayo ng egov app. Okay, egov.ph app. Either sa App Store kung naka-iPhone kayo or Android phone naman for Google Play. Or baliktad, Google Play for Android. So, ayan. So, gagawin natin, mag-login tayo dito sa website. So, click here to sign in. Ayan. So, meron silang login information dito sa gilid. And kailangan natin ng email address and password. Kung meron na kayong previous record dito, pwede nyo ilagin ang inyong account. Kung wala naman, ay pwede tayo mag-create ng account. Dito sa baba, may option silang mag-create ka ng account. Or, pwede ka rin mag-sign in gamit ang iyong gamit ang iyong egov.ph account. So, gagawin natin, since meron na tayong previous account dito, ay itatry nating mag-login gamit ang email address. Pero dahil nakalimutan ko na yung password dito, gagamitin natin tong forgot password. Okay, so forgot password tayo, click natin yan. And enter natin yung email na ginamit natin for signing up dito sa eTravel. Ayan. So, submit. So, pagka-submit niyan, ay magre-request yan ng reset password. Okay? Please enter the 6-digit one-time password or yung OTP nila na isisend nila sa email address na tinype ninyo. So, magkikreate tayo ng password. I-enter natin yung password na gusto natin. Tama ba yung pagkakait? Then, confirm. Iulitin lang natin yung password. Ayan. So, in-enter uli natin yung password. Twice ninyong i-enter yan. Sabi dyan, the password must be at least 8 characters and the password must contain at least 1 uppercase and 1 lowercase letter. So, okay. Then, yung OTP ay makakuha natin yan doon sa email address. So, puntahan natin yung email address. So, ito na yung ating email address and click natin yung na-receive nating email from eTravel and makikita natin dito meron ng OTP code tayo marireceive. I-copy natin yan. And balik tayo dito sa page ng eTravel at paste natin yan. Paste natin yung ating nakuhang OTP. Then, dito sa baba meron silang ayan, submit button. So, click natin submit button. Ba't ganun yung tono ko? Ba't may button? I-save ko nga to. Save natin. Ayan, save natin. Okay, so ngayon sinave natin yung password sa ating browser. Makikita natin yung email address automatic na nandyan, okay? And yung password. So, maglalagin na tayo ngayon. Click natin yung login. So, ayan na. Naglo-load siya at hintayin natin yung ating details. So, meron na akong previous record na in-enter dito before. Kaya ayun, makikita natin dito yung button na New Travel Declaration at Add Family Member. Okay? Para dun sa mga hindi pa nakakapag-create ng account. So, try naman natin mag-log out. Okay? Log out natin to. So, maging QA, quality assurance or magiging quality control tayo. Tingnan natin kung may bug tong website ng eTravel. Nag-log out tayo, no? Then, sign in ulit tayo. So, kanina dito tayo nag-click. Okay? Ngayon, mag-click tayo dito sa taas. Ayan. So, yan ang trabaho natin before. Nagtaga-check ng mga bugs. So, click naman natin ngayon yung create an account dito sa baba. Kung wala pa kayong account na nagagawa yan, create an account and mag-enter kayo ng email address na gagamitin nyo sa pag-create ng account. Ganyan lang naman pala yung procedure. So, madali na lang yan guys. Sundan nyo na lang yung procedure and make sure na yung email na ilalagay ninyo is accessible. Okay? Kasi may isi-send sa inyong OTP password dyan. So, yan. Pinakita ko na. Balik na tayo sa login. Let's say nakapag-create na tayo ng account. Pwede din kayong mag-create ng account gamit ang inyong eTravel or pwede kayong mag-sign in kung meron na kayong account sa egov.ph. So, yung egov.ph, ang kailangan dyan either your email or your mobile number. Okay? And since meron na tayong email address at password, balik na ulit tayo, login na tayo ulit. Click login. And ito nga, gaya ng sabi ko kanina,
pag nakapag-create na kayo ng account, makikita nyo itong mga information na yung mga details na in-enter nyo previous. So, kung meron tayong bagong travel, okay, meron tayong bagong pupuntahan, let's say aalis tayo ng Pilipinas. So, click lang natin yung new travel declaration. So, para doon naman sa mga babalik sa Pilipinas, kailangan nyo ring gumamit ng e-travel. Okay, so, click na natin yung new travel declaration. Okay, so sabi dito, you may only register within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. Travelers are enjoined to present their e-travel QR code to flight boarding. Then dito sa travel registration, merong dalawang option dyan. Either magre-register ka for yourself or register for other family member. So kung for yourself, click mo yung current user. Ikaw yon. Then kung magre-register ka naman para sa ibang family member, i-click mo yung for other family member. Then sa baba ay i-click mo kung air or by sea yung iyong pag-travel. So kung through airplane, air. Kung via phone or ship, sea. So then click natin yung sa baba. So pinili ko for me, magre-register ako for myself, then air, and then arrival entering the Philippines. Click natin yan. Then may option pa dito, special flight. So kung hindi naman yan applicable sa inyo, huwag nyo i-check. And then click continue. Click na natin continue. Ayan. So ayan, nandito na tayo sa step 1 of 3 ng pag-declare ng new travel declaration. So dito sa occupation, pipiliin lang natin kung ano yung applicable na profession natin or kung ano yung trabaho natin. So kung wala kayong work at kayo yung magta-travel papuntang Pilipinas, select unemployed. So piliin nyo yung pinakamalapit na applicable na trabaho sa inyo or profession. Okay? So sa mga student, ayan, merong student minor. Paano kung mga business owner? Okay? So check natin, business owner, agriculture, airline crew, clerical, sales, diplomat, domestic helper, entertainer, housewife, military, government personnel, professional, technical, administrative, retired pensioner, seaman, student minor, unemployed, worker, laborer. So kung business owner kayo, ang pinakamalapit sa inyo ay unemployed. Tama ba? Ayan. Tingin ko unemployed. Kasi kung worker, considered as skilled worker kayo sa ibang bansa. So ayan guys, again, pinili natin sa occupation is unemployed. And then next is yung, are you an overseas Filipino worker? So pag check natin yan, mayroong yes or no. So let's say no, kasi nga unemployed tayo. And purpose of travel, yan, may mga options dito. So may mga options dito katulad ng business, professional, convention, conference, education, training, studies, etc. Ayan, napakadaming reason to travel. So piliin ninyo kung ano yung purpose of travel ninyo papunta sa Philippines. Let's say, kaya tayo pupunta doon is para mag-vacation, di ba? Holiday, pleasure, vacation. So pag pinili natin yan, magkakaroon ng next option is yung traveler type. Okay, either aircraft passenger ka ba or flight crew. So piliin natin yung aircraft passenger. And yung country of origin natin, let's say kunwari dito tayo sa Japan, type natin. And destination upon arrival in the Philippines, pipiliin natin either or among the three options is residence, hotel, resort, transit. So pagdating mo daw sa Philippines, saan ka mag-i-stay? Either residence ba, meron kang permanent address sa Philippines, or mag-i-stay ka ba sa hotel, or babiyahe ka lang as transit. So let's say piliin natin yung residence. So sa residence, pag pinili natin yan, magkakaroon ng option dyan ng same as permanent country of residence. Ibig sabihin, kapag pinili mo yan, automatically magpo-populate na dyan yung residence address dito. Kasi kung meron ka ng previous record, ay yun na rin yung ilalagay niya dyan. Okay? So para mas mabilis, kung same lang din naman yung country of residence mo or yung address mo sa country na yun, yun ang i-check mo na lang para hindi ka na magta-type. Then, flight information, kung kailan ka planong mag-flight sa papuntang Pilipinas. So, let's say, dito kasi may kita natin na yung mga available dates lang is up to, actually 5 days lang ang available dito. Pero sabi nga, ina-advise na within 72 hours prior your flight ka mag-register sa etravel.gov.ph. So let's say, according dito, piliin natin dito is May 3. And then yung name of airline natin, either let's say Philippine Airlines. Yan natin Philippine Airlines. And once na pinili natin yung Philippine Airlines, meron ngayong mga drop down dito kung flight number ikaw sasakay. So let's say, piliin natin to PR10. Then may note dito, please fill in the correct flight number in your scheduled travel relative to the NAIA airport
terminal reassignments of airline companies. Please disregard the auto-fill detail of the airport terminal based on declared flight number. So, ang susundin nyo doon is kung ano yung nasa itinerary, kung ano yung nasa plane, ticket. So, dito kasi, automatic, kung ano yung flight number na pinili ninyo, magpo-populate dito sa airport of arrival, yung terminal. Pero pwede nyo namang baguhin yan kung iba yung naka-indicate sa inyong flight details. Okay, so pwede nyo delete yon and mamili kayo dito. Let's say, ayan, sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, and enter nyo dyan yung seat or bed number, pero optional naman yan, so pwede nyo i-skip. Okay, so click next. Then health declaration. So wala naman na to masyadong issue about or wala naman na talaga dapat i-indicate dito kasi mga optional naman ito related sa COVID-19. Hindi na nire-require yung mga vaccination. So may option dito na kung ikaw ba ay nag-work or kung meron ka bang pinuntahang ibang bansa, nagtrabaho ka ba sa ibang bansa or bumisita ka ba sa ibang bansa, nag-transit ka ba within the last 30 days bago ka pumunta sa Philippines, ilagay mo yan dito, i-add mo yan dyan. Okay, so kung wala naman, skip mo na yan. Then may option dito, have you had any history of exposure to a person who is sick or known to have communicable infectious disease in the past 30 days prior to travel? So click no. Then have you been sick in the past 30 days? Click na no. Then click next. So ngayon, ayan, may kita natin yung summary ng mga details na inilagay natin dito sa e-travel registration. So scan natin yan, basahin natin, at reviewin natin kung tama ba yung mga details. So kung wala namang mali at okay na, so scroll down below and hit the submit button. And ayan na. Congratulations! Mag-create na siya ngayon ng QR code. Ayan, nag-create na siya ng QR code. Sa bandang baba, kailangan mag-proceed na rin tayo sa paggawa ng custom online declaration para hindi na tayo ma-hassle. So, ayan na yung QR code for immigration. Nakalagay dyan, kindly present your passport immigration officer for e-travel registration permission and border clearance. And ayan na, click natin tong for custom online declaration. Tapos may lalabas dito na disclaimer para dun sa mga baggage declaration. All persons and baggage are subject to search at any time. All goods, when imported from any foreign country, including those previously exported from the Philippines, shall be subject to duties and taxes. Yan. So, may mga tax na kailangan na bayaran, except when specifically exempted. All travelers bringing in goods with a value of 10,000 pesos or below shall not pay duties and taxes. So, yung mga magdadala ng lagpas 10,000 pesos, ayan, meron ding kaukulang tax na kailangan bayaran dyan. All Filipino citizens are entitled to a duty and tax exemption for personal effects and household goods sent or brought into 3 times, the value of which must not exceed 100,000 pesos within a calendar year, provided the goods are not in commercial quantities or intended for barter, sale, or hire. Make sure na yung mga dadalhin ninyong bagahe, na sa loob ng bagahe ninyo, yung mga items na yan ay para yan sa personal daw na paggamit, hindi siya for commercial use. Each traveler is entitled duty and tax, VAT, and excise free importation of 2 reams of cigarettes or 50 sticks of cigars or 250 grams of pipe tobacco and 2 bottles of liquor with total value of 10,000 pesos or less. Ayan. So, huwag kayong magdadala ng mga items na mag-a-amount ng mag-exceed sa 10,000 pesos or more. Failure to declare any dutiable goods will subject the traveler to payment of duties and taxes plus a surcharge of 30% based on the total landed cost. Okay, so ito rin naka-list din dito yung mga bawal dalhin. Katulad ng written or printed goods, negative or cinematographic films, photographs, engravings, lithographs, objects, paintings, drawings, or other representation of an obscene or immoral character. Bold, sobrang luma, bold. Porn, and pornography, bawal. Materials advocating or inciting treason, rebellion, insurrection, sedition against the government of the Philippines, abortion, paraphernalia, adulterated or misbranded food or drugs, counterfeit goods or example bags, shoes, and others, goods manufactured whole or in part of gold, silver, or other precious metals or alloys, and the stamp, brand, or mark does not indicate actual fineness of qualities or alloys. Ayan na, and napakahaba niya guys, basahin nyo na lang dahil ito ay mga general declaration. Ito yung mga dapat declared
So, naka-indicate naman dyan, na malinaw naman dyan kung ano yung mga dapat na i-declare ni mga bawat. At yung mga dapat na hindi nyo dali, click next na natin. And another declaration or another disclaimer para sa mga currency declaration. So, naka-indicate dyan kung magkano lang yung kailangang dalhin or kung magkano yung amount. Let's say, ito nga, legal tender Philippine notes and coins, checks, money order, and other bills of exchange drawn in pesos against banks operating in the Philippines in excess of 50,000 limit and or. Ayan, kailangan nyo i-declare yan pagka lumagpas na sa 50,000 pesos yung mga bills na dala ninyo. Foreign currency as well as other foreign currency denominated bearer monetary instruments in excess of $10,000 threshold or its equivalent in other foreign currency. So medyo mahaba guys, so basahin nyo na. At kapag okay na, nabasa nyo na, click I have read and understand. Then click on. Ayan, so nandito naman tayo sa step 1 of 5 ng travel details para sa custom declaration natin. Okay, so travel details, yung passport issued country natin, Philippines. Then passport issued date, let's say nung 2021 ko to nakuha, April, yan, March 31. Then country of origin, Philippines. Port of origin, yan, so lagay na natin dyan, let's say galing tayo sa Nagoya. So kasi arrival ang pinili natin, no? Philippine arrival. So let's say galing tayo ditong Japan, sumakay tayo sa Nagoya Chubu Central Airport. Then yung date of departure natin. Then yung date of departure natin from Nagoya is let's say April 22 and darating tayo date of departure is April 22. Then transit, country of transit. Let's say leave it blank kasi direct naman tayo papunta, let's say Japan to Philippines. Okay, let's leave it blank. Then port of transit, let's leave it blank again. Date of transit, leave it blank. And country of destination, Philippines. Then ito na, naka-itemize na to dahil na-register na natin to kanina nung gumawa tayo ng travel declaration pauwi ng Pilipinas. And scroll down below, merong option dito for accompanied family members. So kung uuwi tayo, na may kasama ba tayo mga family members below 18 years old, kung wala, 0 yan. Kung meron, let's say kung ilan man, let's say 1 or 2, and indicate nyo dyan. So kung wala naman, 0. Kung meron ba daw tayong kasama 18 years old and above, so indicate nyo lang din dyan. Then first time visiting the Philippines, so let's say no, and your last departure date from the Philippines natin yan. So kailangan medyo maalala nyo kailan kayo huling nag-travel sa Pilipinas. Kunwari, nag-travel tayo 20. Ayan. And then number of baggage na ating i-check in, let's say 1, and yung hand carry natin, mayroon din tayong isang hand carry. Kung ilang piraso o ilang bagahe, okay, inadadalhin natin. Again, kung medyo masyadong mabilis, ulitin natin. Travel details, Philippine arrival. In-enter natin yung passport issued country, Philippines. Passport issued date, kung kailan in-issue yung passport. Country of origin, Philippines. Port of origin, galing tayo sa Nagoya. Date of departure, April 22. I think date of departure dapat ay ano na ngayon, April 29. So baguhin natin yan. Let's say kunwari May 3. Ayan, May. Kasi yun yata. Sige, May 3 natin gawin. Then country of transit, in-skip natin yan dahil diretso yung ating flight. And automatically populated na dyan yung country of destination, port of destination, date of arrival. So yung date of departure and yung date of arrival is parehas kasi within the same day naman ang dating natin, no? And travel type, yan. So mga yan, automatically populated na siya. And yung question about first time visiting Philippines and accompanied family members, yan, i-enter nyo yung proper details dyan and yung number of baggages. Then click next. Ayan, so ni-skip natin yung transit, wala naman naging problema. So nandito na tayo sa step 2 of 5. So sa step 2 of 5, custom general declaration, total amount of goods purchased and or acquired abroad. So ano ba yung mga natin? Magkano ba yung total amount na nabili natin o yung iuuwi natin sa Pilipinas? So ipipili lang natin kung ano yung monetary value niya, kung in Philippine peso ba natin siya i-declare or US dollar. So let's say in Philippine peso, so kung magkano yung let's say kunwari 10,000 yen, 10,000, labo 10,000 pesos. Okay, and then Philippine currency and or any Philippine monetary instrument in excess of 50,000 pesos. Meron ba tayong hawin yan? Either check,
bank draft. So kung wala naman, if yes, please submit the original copy of prior authorization from the Bangko Sentral of the Philippines at the Bureau of Customs Arrival Area. Then, number 2, foreign currency and or foreign monetary instrument in excess of US dollars, 10,000 US dollars or its equivalent. Kung wala naman, click no. Pero kung meron, please fill out the foreign currency and other foreign exchange denominated bearer monetary instruments declaration form at the Bureau of Customs Arrival Area. Then, gambling paraphernalia, click natin no, wala naman yan. So, pero kung meron, submit prior import permit clearance from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Then, cosmetics, skincare products, food, supplements, and medicines in excess of quantities for personal use. Kung wala naman, no. Pero kung meron, please submit a prior import permit clearance from the Food and Drug Administration. Number 5, dangerous drugs such as morphine, marijuana, opium, poppies, synthetic drugs. Kung wala naman, no. Kung meron, yan, kailangan i-declare sa Philippine Drug Enforcement. Number 6, firearms, ammunitions, and explosive. Wala tayong dala niyan, pero kung meron kayong dala niyan, please submit the import permit clearance from Firearms and Explosives Office, Philippine National. Number 7, alcohol and or tobacco products in commercial quantities. No, wala tayong dala niyan. Number 8, foodstuff, fruits, vegetables, live animals, meat, eggs, marine, and aquatic products, plants and or products, thereby products. So wala tayong dala niyan, pero kung meron, kailangan nyo i-declare yan sa National Plant Quarantine Service, National Veterinary Quarantine Service. Number 9, mobile phones, handheld radios, and similar gadgets in excess of quantities for personal use and radio communication equipment. So wala tayong ganung kadaming cellphone. Number 10, cremains, human ashes, human organs or tissues. So wala tayong dala niyan, pero kung meron kayo dala niyan, ay mag-secure kayo ng clearance from Bureau of Quarantine. Number 11, jewelry, gold, precious metals or germs. Jewelry, gold, jewelry, gold, precious metals or gems. So wala tayo niyan. So click no. Number 12, other goods not mentioned above, yes or no. So no, wala na tayong ibang dala. Save and next. And so merong error dito, no? Please answer yes at least one of 3 to 12 questions. So from number 3 to 12, dapat daw at least one ay meron kang sagot na yes. So balikan natin. Number 3, gambling paraphernalia. Wala naman talaga akong dala. Yes for number 4, cosmetics, skin products, food supplements, personal use. Wala naman tayo niyan. So yung may mga yes dito na mga notes. So skip natin yan. Pero pwede dito sa number 9 siguro. Number 9. Tapos saka tayo mag-add ng item. Ilan yung dadali nating mobile devices. So let's say quantity 1. So amount magkano to? Let's say kunwari magkano ba? $20. Then add natin yan. Kailangan talaga ng description. Sa mobile phones, iPhone kunwari, iPhone 15. Then add natin yan. $20. Wow, $20 lang yung iPhone. Kunwari siya, second hand yan. So yun, that's it. Kung ma-encounter nyo yun, kailangan at least isa daw dito sa from number 3 to 12, kailangan sumagot kayo ng yes. Then save and next. So sa ating ginawa natin yan sa number 9. Mobile phones, handheld radios. So nag-declare tayo ng isang cellphone. Then click save and next. Ayun na. Sabi dito, declaration attachment. Kung meron kang kailangan declare na kailangan mo ng attachment, yan, take a photo or upload image. So kung wala naman, skip next. And nandito na tayo sa summary na mga in-enter nating information kanina. Scroll down lang natin para makita tama ba yung mga information ilagay natin dito. So make sure na tama to guys para pagdating sa airport, sa immigration, sa custom declaration, wala nang hassle. Mas mabilis, mas smooth yung paglabas natin sa airport. So kung wala na, ayan, signature. So mag-sign tayo. And click I hereby certify under pain of falsification. So click natin yung submit and lalabas to. Are you sure you want to submit? Click yes. Then yan na. Congratulations, meron na tayong QR code para sa custom declaration. So nakala-indicate na dyan yung mga details and pwede na natin siyang i-download or i-print directly sa computer or cellphone. Or i-save natin yan as image sa ating cellphone. So nakasave na yan guys. Then pwede na tayong back to home. Back to home. Tapos have you saved the QR code image? No, not yet. Already saved. Back to home. At nagkaroon ng error. This site can't be reached. Ayan, so meron na naman silang nakalimutang ayusin dito sa page nila. So, ayan naka-stage pa din yung link dito sa taas. So, back na lang natin yan. Then, saan tayo pupunta?
Pag binak kasi natin, okay. So, already say back to home. Ayan, nag-error talaga. So, i-ano nyo na lang, i-backward nyo na lang and balik na lang kayo sa edit. Click nyo yung edit. Kung meron kayong mga changes dyan, kung wala naman, balik uli kayo dito sa, ayan, balik kayo dito sa page na to and then click back to home. Ayan, nag-error talaga. So, ayusin nyo to, e-travel team. So, gawin na lang natin. Punta na lang kayo. Since nasisave nyo naman na to, balik na lang kayo sa mismong homepage ng e-travel. Or dito, itong link ng custom declaration. So, dito sa mismo sa main URL. Ayan, dito. Ayan, ginawa ko lang ay pinuntahan ko lang yung link ng customs.etravel.gov.ph/search para makabalik. So ayan guys, I hope nakatulong itong video sa inyo ngayong May 2024. Ito na yung mga changes sa etravel.gov.ph para makapag-register kayo kung kayo ay uuwi sa Philippines. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube page, click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa buhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check mga videos na lalabas ngayon dito pa. Bye!